Kada taon, may sariling paraan ang kabataan para magpahayag, para kumonekta, at para bumuo ng sariling mundo sa loob ng mas malaking libo. Mula sa simpleng sinig at pagsusulat, hanggang sa mga lihim na usapan at mabilis na pagpapalitan ng mensahe. Ang digital na panahon ay nagdadala ng mas mabilis at mas malawak na paraan para ang bawat tinig ay marinig. Ngunit sa gitna ng maingay na ito, may isang natatanging penomeno ang umuusbong, isang uri ng wika na nagiging simbolo ng isang panahon. Hi sa mga nanonood. Okay, what if this happens in English? Noong unang bahagi ng 2000s, ang cellphone ay naging isang personal na connection sa mundo at ang pag-chat ay naging pangunahing paraan ng komunikasyon lalo na sa mga kabataan. Magandang umaga po, sir. Maaari niyo po bang sabihin ang inyong pangalan? I'm Sir Darwin Raimundo. TL teacher ako dito sa St. John. Thank you, sir. At ano po yung mga questions? Nagkaroon ka na ba ng estudyanteng gumagamit ng wika galing sa internet culture? Paano ito nakaka-impluwensya sa pag-aaral ng estudyante? Yes, actually kasi common na ngayon yung mga internet culture, yung mga wika galing internet, especially kasi puro technology na tayo, so di na natin maiiwasan yung paggamit ng mga conyotings, di ba? Conyotings kung tawagin. Tapos yung mga salitang, yung mga punchline online na hindi mo alam na ayun yung ibig sabihin niya, gaya ng hindi po ate, mga ganyan. Minsan nakaka-apekto siya sa learnings kasi nakaka-distract. Minsan tayo mga teacher, nasasabayan natin. Pero yung iba, hindi natin nasasabayan. Pero, in a good way naman, meron din nakakatulong din minsan yung wika galing internet. Mas naiintindihan natin. Or mas dun nila naiintindihan yung lesson. Ngunit, may limitasyon. 160 letra lamang ang ipinapayagan sa bawat teksto. Kaya, ang pagiging praktikal ay humantong sa pagiging malikhain. Ang mga pinaikling salita ay naging normal. Ang hehe ay naging jeje. Ngunit, ito ay nagtagal. Sa pagdating ng mga computer shops at mas murang internet access, isang bagong anyo ng tech-speak ang lumitaw. Dito, nagsimulang mabuo ang tinatawag nilang jeje type, isang kombinasyon ng mga numero, simbolo, at paggamit ng malalaking titik na naglalayong maging kakaiba, mapansin, at marahi. Mabilis itong kumalat. Nagkaroon ng mga grupo o clans sa mga computer shops na nagpapakalakasan sa paggamit ng ganitong uri ng pag-type. Ito ay naging isang paraan ng pagpapakita ng pagiging in. Pero dahil sa paglipas ng panahon at sa pagdating ng mas sophisticadong teknolohiya tulad ng QWERTY smartphones, unti-unting humina ang popularidad ng Jejemon. Magandang umaga po, sir. Maaari niyo po bang sabihin ang inyong pangalan? I'm Elisar S. Reyes, ICT teacher sa SGAI. Thank you po. At ano po yung mga katanungan? Nagkaroon ka na ba ng estudyanteng gumagamit ng wika galing sa internet culture? Paano ito naka-impluwensya sa pag-aaral ng estudyante? Para sa akin yun, yes. Let's say, for example, yung mga Gen Z. Gumagamit sila ng mga ibang terms na hindi masyadong naiintindihan ng mga guro. Parang ay nakakasanayan nilang terms dahil sa impluwensya na rin ng teknolohiya, ganun. Thank you po, sir. Naapektuhan ba ang iyong pagtuturo dahil sa internet culture? Yes, kasi let's say for example, din mga term, let's say skibidi or what, yes, nakaka-affect kasi may kung paano sila matuto magsulat or marunong magbasa. Then yung mga terms na ginagamit, syempre mas nakaka-apekto yun, lalo kung makakasanayan nila yun sa kanilang pag-aaral. Ang dati itinuring na astig ay naging nakakahiya o baduy. Ang jejebet ay naging biro, isang paalala ng isang nakaraang panahon. Ngunit ang Jejemon ba ay tuluyang nawala? Hindi man. Sa ilang pagkakataon, ito ay nanatiling isang biro sa online world. Mayroon pa ngang ilang nagbabalik tanaw dito ng may halong galinggim. At habang ang Jejemon ay naglaho ng bilang isang dominanteng anyo ng online slang, nag-iwan naman ito ng pamana. Ipinakita nito ang kapangyarihan ng kabataan na humubog at magbago ng wika. Ipinakita nito ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at inobasyon sa paraan ng ating pakikipag-usap. TikTok lang, ito ay bunga ng digital creativity na mga nag-iimpluwensya sa mga manonood. Madalas itong nagmumula sa LGBTQ+ influencer at mga funny influencers.
influencers. Mas mabilis ang trend cycle sa TikTok dahil ito ay maraming impormasyon, trend at issue na kanilang pinopost. Mas mabilis na kumalat ang mga slang words sa kadahilan ng lahat ng mga kabataan at pati na rin ang mga matatanda na gusto rin makisabay sa trend. Sa inyong palagay po, ano ang maaaring epekto ng internet culture sa wika ng mga kabataan at sa ating kulturang kinabukasan? Ayan nga, life natin ngayon nag-e-evolve siya. 'Di ba? More on technology na tayo, internet. So, hindi na natin maaalis sa kabataan na wag gumamit ng internet culture. So, sa palagay ko, magiging common na talaga siya this time. Hindi na natin siya maiiwasan, like hindi na natin mapipigilan technology evolves, so kailangan mag-evolve din tayo, 'di ba? Makasabay din tayo sa uso. Maraming Gen Z ang mga gumagamit ng mga slang words na nagmumula sa TikTok o sinasabing trend. Sumasalamin din ito sa mga trending slangs, memes, familiarity, pagka humaling sa wordplay at shared online jokes ng mga Gen Z. Mabilis rin mawala ang mga viral slangs. Naging bahagi rin ito ng Pinoy Internet collective memory at daily conversation style. Bilang isang guro, anong mungkahi nyo sa pagtuturo ng estudyante na naimpluwensya sa internet culture po? Bilang isang guro, syempre dapat meron tayong mga limitation sa paggamit ng mga inappropriate language. Kasi kapag pinagpatuloy kasi yun, ayun yung makakasanay ng mga kabataan. Ganun. Sa kabuuan, malaki ang naitutulot at pagbabago ng internet sa paraan ng ating pagkomunikasyon at paggamit ng wika. Kaya mas napapadali nito ang pagkuha ng impormasyon, papalaw ang ating galaman, at mas nagiging maligayan tayo sa pagpapahayag dahil sa mga memes at bagong uso na ginagawa ng mga Gen Z gamit ang mga social media platforms. Sa kabilang banda, may parte rin itong negatibong epekto, tulad ng paghahalo ng formal na wika sa mga formal na gawain, at ang unti-unting nakakalimutan ng mga tao totoong kahulugan ng ibang salita. Sa huli, nasa ating mga kamay kung paano natin babalansahin at gagamitin ang mga modernong impluwensya ng internet at kung paano natin pagyayamanin ang ating sariling wika. Dahil kung hindi natin iingatan, maaari natin ang panahon sa sobrang yabang ng mga bagong wika ay tuluyan ng malimutan ang orihinal na wika ng ating kinagisnan.